pag-usapan naman natin yung financial foundation. Yung financial foundation, usually, no, eto tayo, no. Ako, eto yung sitwasyon ko nung 2012. Sobrang weak, no, mahina, hindi matibay yung aking financial foundation. So, usually, meron tayong malaking utang, no. Ang matibay pala na financial foundation, ito yung tinatawag ko na alkansya. Matibay ang iyong alkansya kung meron ka nitong mga nasa financial foundation natin. So, ito binibuild siya mula foundation hanggang pataas, hanggang bubong. So, isa-isahin natin yan. And we can help you build the right financial foundation if you have the will. We will show you the way. So, pag sinabing financial foundation, ang pinaka-pundasyon nito, parang sa building, para maging matibay siya, pansinin nyo, ang tagal gawin ng pundasyon. Masyadong malalim yan para matibay yung pagkakatayo ng building. So, ang pinaka dapat nating unahin yung cash flow natin. So, ibig sabihin lang yan, kung kulang ang kinikita natin, magkaroon tayo ng extra income. Kasi wala naman nagsabi na sobra-sobra yung sweldo niya, di ba? So kayo ba, nasabi niyo ba yan na sobra-sobra na yung kinikita ko? Parang malaki yung problema mo dahil malaki ang sweldo mo, no? Wala naman, no? Usually, anong tanong? May sweldo na ba? Kasi kulang na kulang talaga yung income ko eh. So magkaroon tayo ng extra income, magkaroon tayo ng multiple sources of income, and pangalawang option to increase our cash flow is to discipline ourselves. Reduce your expenses. No, bawasan mo yung gastos mo kasi baka mamaya meron ka diyan mga ginagastos na 10 piso, pag kinumpute mo 2,000 pala per month, no, ang matitipid mo rin. Pangalawa is you have to protect your health and wealth. So, dito ko lang nalaman sa IMG na may short-term healthcare and may long-term healthcare. Kasi usually pag empleyado tayo, may short-term healthcare tayo. Ito yung binibigay na benepisyo sa atin sa company. Pero sabi ko, first time ko to long-term healthcare. So, importante pala na pagka tumanda na tayo, may healthcare pa rin tayo. So, yun yung sinasagot ng long-term healthcare. Yan o. So, third is protection or insurance. So, ang tanong kanina na pag-usapan natin, what if we die too soon? Who will take care of our children and people we love? So, again, we are protecting our family from financial loss. Kung love natin sila, meron tayong insurance. So, ako may peace of mind ako kasi kami mag-asawa, may pareho kaming life insurance. And yung anak namin, grade 2 pa lang. So, syempre, hindi niya pa kaya magtrabaho. So, something happens to us, may marireceive na instant money yung aking anak, no? Bukod sa savings namin. And pang-apat, pay off debt. Eliminate the termite, no? So, sa financial house natin or financial foundation, ito yung panira di ba? So, ito yung nakaka-stress sa atin, no? Yung utang. Lalo na kung bad debt yan, no? Or yung credit card na utang mo, yan yung sobrang laki ng nagko-compound na interest. So again, pupunta naman tayo sa basic, disiplina. Pakitype nga, disiplina. Kasi importante talagang dinidisiplina natin yung sarili natin. Para hindi lumaki itong utang natin. Yan. So, emergency fund, pang-5, no? Ito yung protect investment against put and take, also avoid debt. So, pag may emergency fund ka, maiwasan mo magkaroon ng utang. Kasi like ako no, naka-encounter kami na emergency nung na-dengue yung anak ko. Tapos, walang available na room, kundi yung pinakamahal na room. So, kung wala akong emergency fund, iisipin ko ba kung saan ako utang? So, dadagdag pa yung sa akin sa stress. Pero dahil may emergency fund kami, mabilis lang nag-decide, sige, admit na po kasi may dengue siya diba? So, pwede maging komplikado kung hindi agad magamot, diba? Or ma-check. And last is yung investment.
reach your financial goals. Knowing how to save is not enough. Totoo naman, di ba? Hindi sapat na nag-iipon ka lang. So, we need to know how to grow that savings. So, paano ba natin mapapalago ang ating pera? Through investment, sa mutual funds, stocks, sa mga real estate, sa negosyo, no? Ayan, so pag-usapan natin yung ano na yung laman ng financial foundation natin, no? So, meron tayong guide dito, no? Kung magkano ba dapat yung investment, emergency fund, magkano ba dapat yung life insurance, healthcare, tsaka cash flow natin. So, tignan natin yung sample dito. Ayan. So, halimbawa kumikita ka ng 25,000 per month, ang annual income mo 300,000 per year. So, sabi dito, ang sapat na investment ay yearly income times 20. So, sa sample natin, 300,000 yung annual income niya or yearly income times 20. Kailangan pala meron kang 6 million na investment. And then, emergency fund, yearly income times 0.5. So, ito nga yung 6 months ng kinikita mo. So, halimbawa, 300,000, 6 months nito, kalahati, 0.5, 150,000. Manage debt, ito yung magkano ba yung kailangan mong fund para makabayad na utang. Halimbawa, 200,000 yung utang mo. Life insurance naman, times 10 ng yearly income mo. So, dahil ang yearly income niya is 300,000, times 10, 3 million ang kailangan niyang insurance coverage. And cash flow, healthcare, ito naman is yearly income din times 10. So, kailangan niya rin ng 3 million dahil 300,000 times 10, 3 million na para sa healthcare fund niya. And of course, cash flow, pag kinumpute natin to, no, sa financial calculator or wealth calculator, magkano dapat mo ipunin, doon natin makikita na magkano ba dapat yung cash flow natin. Kasi baka mamaya, ang dami mong pangarap, tapos kailangan makaipon ka ng 20,000 per month, pero ang nagagawa mo lang is 1,000 per month. 'Di ba? So, sobrang laki ng gap. Ang laki ng kulang, 19,000. So, gagawa mo ng paraan yun dito sa cash flow na pwedeng pataasin mo yung income mo by having extra or multiple sources of income, and pwede ring bawasan yung mga gastos, expenses. So, sabi dito, ano na yung meron ka, and ano yung dapat mo pang gawin, no? So, what's your plan to fill the gap? Paki-type nga gap, no? Kasi, minsan iniisip lang natin pero wala tayong ginagawa. Medyo tinatawag na procrastination, delaying, or 'di ba, yung iba vacation mode pa, 'di ba? So again, babalik pa rin sa meron ka bang purpose, ba't ka mag-iipon? Kasi kung love mo family mo, enough na 'yun para maging excited ka, motivated ka, 'di ba? So pagdating sa investment, marami tayong options. Pwedeng sa bank, sa bonds, pero ito syempre, guaranteed yan, di nagne-negative, pero wala masyadong growth. Mutual funds, stocks, pwede rin tayong maglagay. Ito para sa growth naman. Pwedeng tumaas yung interest ng kinikita ng pera natin, pero pwedeng loss din siya. So, it's not guaranteed. So, pwede kayong mag-start dun sa kagaya ng ginawa ko sa Kaiser noong 2012, and nung nilaunch tong 2018 naman yung PDF Most 18. So, anong meron dito sa dalawang plan na to? May growth, no? Guaranteed, hindi magne-negative. Yun naman ang gusto natin, no? And dito sa parehong to, may protection din or life insurance. Ang difference lang, may healthcare sa Kaiser. Itong Most 18, walang healthcare. So, ito is 2-in-1. Healthcare, ito 2-in-1. May investment, may life insurance. Dito 3-in-1, may investment, life insurance, plus healthcare. So, pag sinabing complete financial plan, tatlo naman yung kailangan natin sa financial or 3 major financial needs. Kailangan natin ng healthcare kasi paano pag nagkasakit ka.
So, paano kung ikaw din inaasahan 'no, like ako yung breadwinner ng pamilya. So, paano 'pag ikaw pa'y nagkasakit? Siyempre 'pag may sakit tayo at lalo na kung umaasa ka sa active income, puwedeng mawalan ka na rin ng income during sa magastos na nga magkasakit, wala ka pang income. So, what if our family cannot take care of us? So, importante may healthcare tayo kasi ang healthcare, yan yung makaka-discount tayo sa mga bills natin sa ospital. Life insurance, of course, paano kung may mangyari sa'yo? Again, if we love our family, we have to protect them by having enough life insurance. Investment, what if you stop working? Lahat tayo tatanda, mawala ng trabaho anytime nga ngayon nga kahit hindi na matanda, pwede na mawala ng trabaho, 'di ba? So kailangan may investment ka, ito yung sasagot sa income mo. Kapag wala ka ng trabaho, meron kang money working for you. So, yung tatlong major needs natin nasasagot na ng Kaiser kung wala ka pang nasimulan kasi dito may healthcare ka na, may insurance ka pa, may investment ka pa. So, sabi nga ni Daniel Padilla, Kaiser, nasa iyo na ang lahat, 'di ba? So, si Daniel Padilla ang ating Kaiser Ambassador. And marami na rin tayong accredited sa Kaiser, no? Yung mga hindi familiar, check nyo yan. Nasa mga top hospitals yan. Accredited natin ng Asian Hospital, St. Luke's, Makati Med, and the Medical City. So, nasa 2,000 plus na yung mga accredited nating hospitals and clinics, 12,000 plus na yung mga accredited na doctors, and mismong si Kaiser, meron na siyang clinic, 10 na yung branch niya. Usually, nasa SM yan, tsaka Robinsons Mall. So, sample na natin dyan sa mga taga-North. Meron tayong branch sa SM North EDSA. Dito naman sa South, meron namang SM Santa Rosa. So, sample lang po yun, pero 10 lahat yan. Meron din tayo sa Cebu. Ayan, so marami naman, no? Marami tayong pwedeng paglagyan. The right investment diversification strategy. Marami tayong pwedeng paglagyan ng pera. Pwede sa Kaiser, most 18, mutual funds, stocks. So, ang Kaiser, ito yung sasagot dun sa healthcare natin at old age. At the same time, may investment na rin siya in life insurance. So, yung most 18 naman, ito yung, kung tatanungin mo yung murang insurance, ito yung term insurance, no? Tapos yung investment side naman, hindi nagne-negative. Yun ang nagustuhan ko dito. And mutual funds and stock para sa growth yan, para lumago yung pera mo. So, meron tayong IMG solution, no? Paki-type nga dyan 3. Kasi 3 yan. Financial solution, dito matututo ka at may execution na rin. Business solution, kung kulang ang kinikita, pwedeng maging entrepreneur bilang financial educator. Community ship. So, ito naman yung right environment and enhancing benefits. So, ibig sabihin kasi pagka gusto mo talagang marehab ka sa pagiging gastador, di ba? So, kailangan nasa right environment ka. So, community of savers, investors, and entrepreneur ang IMG. So, una sa financial solution with IMG, yan, makikita naman natin, one-stop shop na. Kasi ako, niisip ko kung kahit marami akong alam, marami akong nabasang financial books, nakapanood ka na video na about financial sa mga tips, kung walang application, bali wala rin. So, ang nagustuhan ko sa IMG, may education dito, may mga workshop, tapos may execution pa. Matututo ka, tapos kung ano yung kailangan mong product, available na dito. May ka-partner na si IMG. Mula healthcare, life insurance, investment, real estate, mga non-life insurance, and other financial services, nandito naka-partner na ni IMG. And may business solution. Ito yung focus namin ng husband ko. Pareho kaming full-time bilang financial educator. And ang nagustuhan namin dito, pwede mo siyang gawin online, pwede mo siyang gawin anywhere, no? Pwede kang magkausap ng face-to-face, pwede ka rin mag-webinar. So, ikaw bahala, no? Kasi business to, so unlimited income potential. And community ship, ito naman yung
nagpicture no tayo sa Taipei Convention. So ito yung we have campaign na 30M by 2030 kasi ito yung mga hawak natin no na campaign, yung banner na we want to educate no our goal is to educate 30 million families by the year 2030. And sa ngayon more than 10 million na yung na-educate natin. So the IMG advantage, so may mga benefit pag nagpa-member ka sa IMG. Nasa more than 62 benefits na yan. And check natin yung 12 benefits. So again, una is matututo ka dito. Pwede ka mag-attend ng mga workshop. Online yan. Kahit OFW ka pwede. Pwede ka rin mag-undergo ng check-up. And may mga coaching. So either you will watch the recorded sa portal or pwedeng live. And then may Kaiser na rin tayo dito. May access tayo sa long-term healthcare, short-term healthcare, and senior care. So ang partner natin dito si Kaiser. And automatic pag member ka na IMG, meron kang 1,000 na maloload sa mutual fund mo or investment mo na 0% entry fee. Ibig sabihin, wala lang charge every time na nag-i-invest ka. Kasi dati inabutan ko pa, nabawasan yung 5,000 kong investment ng 100 pesos. No? Kasi nga may load fee. So pag IMG member ka, 0% na sa ngayon, no, na hindi nababawasan yung investment mo. Lahat yan mabibili mo na ng shares or investment. Kapag IMG member ka din, makaka-discount ka sa mga real estate, no? Like, ang kapartner natin dyan, SMDC, Ayala Land, DMCI. So mababypass mo na yung mga middleman or agent. And meron din tayo ditong exclusive members price sa mga kung gusto nating maging associate financial planner, gusto nating gawing career tong IMG. So may partnership tayo with RFP or registered financial planner. And then may exclusive access din tayo no sa mga Manila Bankers product na kagaya na Most 18, Most GRP for OFW, mga murang insurance yan na pinag-usapan natin kanina, yung kailangan makuha natin yung sapat na insurance pero hindi mahal. May access na rin tayo sa online trading, no? Yung stocks online trading platform, yung MyTrade. And then, pag IMG member ka, libre consultation ka sa mga Kaiser Medical Center. And again, meron kang 1,000 na investment na sa Soldivo Mutual Fund. And kung gusto mo magdagdag sa investment mo, tinatawag na top up, 20 pesos lang. Pwede ka na magdagdag. Kaya meron tayong mga member dito, construction worker, security guard. So lahat na may chance na makapag-invest. Meron din tayong IMG Legal Assistance Program. Ito yung kung kailangan mong kumonsulta sa lawyer. May 2 sessions ka na libre na hindi ka na kailangan magbayad. And then, meron tayong Fidelity Life. Ibig sabihin, automatic may 50,000 kang life insurance. Yan yung pwedeng i-tie up sa memorial service. So, ito yung nagamit namin yung namatay yung brother ko noong 2019. And of course, kung OFW ka, meron tayong worldwide protection. So, napakamalaking bagay po nito para maproteksyonan tayong mga OFW. Okay? So, marami tayong benepisyo sa IMG. Ilan pa lang po yung mga yan. So, number 6, know what it takes to get what you want. Naku, ano pa bang gagawin ko, Miss Roan? Dami palang computation, no? So, punuin lang natin yung alkansya natin. Una, pinag-usapan natin yung financial foundation, no? Dito sa financial foundation, ano ba yung kailangan nating i-build na fund, no? And then, punuin lang natin yung alkansya natin unti-unti. Kasi ako naman, no? Hindi ko naman na-build ng mabilis itong aking financial foundation ng just 6 months or 1 year. So, 16 years na po ako nag-iipon. And long term po kasi kapag gusto natin talaga makabuild ng magagandang bagay. Okay? So, of course,
based sa aking ano 'no, experience and sa mga nababasa ko rin sa libro, sa mga coaching din, sa mga seminar, hindi sapat kasi na nagtitipid ka lang, hindi sapat na disiplinado ka lang sa pera, nag-iipon ka lang. Importante talaga meron kang other source of income kung empleyado ka ngayon, 'no. So dati talaga, ginagawa kong part-time 'tong IMG, business bilang financial educator. So manager ako sa umaga after 5 PM, pangalawang career ko ito, backup career. Kasi ang sinasabi sa mga libro, sa mga seminar, kung nakita niyo yung mga successful, ang ina-advise nila mag-business ka. So dapat meron tayong business plan, 'no. So kung part-timer ka ngayon, kung, may trabaho ka, so gawin mong part-time 'tong IMG, create a business plan. Ilaan mo yung oras mo, 'wag lahat sa trabaho. So yun lang yung na-realize ko nung naging accountant ako 'no. So kahit 12 hours kaya kong magtrabaho, pero wala naman akong naiipon na malaki, 'di ba? So pinapayaman ko lang yung company kung saan ako employed. So sabi ko masipag ako, kung masipag ka, you can make a fortune by, doing a part-time business sa spare time mo. So ginawa ko yung 5 PM to 11 PM, yan yung dinedicate ko sa part-time business ko sa IMG. And yan 'no, ialat natin kasi kung sobrang sipag natin sa employment, hindi naman tumataas ang ating income at wala tayong naiipon, 'di ba? So, why waste your time? Kasi ang mga anak mo hindi naman 'yan mapipigilan sa paglaki, 'no? Baka OFW ka, tumatanda na yung mga anak mo, hindi mo pa rin kasama, 'di ba? Or lumalaki na sila o kaya naman yung parents mo, meron nga akong classmate, namatay na yung tatay niya, hindi niya pa napuntahan, 'no, OFW pa rin siya. So, tignan natin kung ano yung puwede natin magawa ngayon kasi pinakamaganda yung cash flow. 'Pag na-solve mo yung cash flow mo, 'pag na-solve mo yung income mo, mabilis na lang makapag-ipon. Eto 'no, date of birth 'no, tapos now halimbawa 35 years old ka na, so dito naubos yung oras natin sa education, sa experience, shape you to what you will become. So okey lang 'yan, ako hindi rin naman ako nag-business agad, hindi rin ako nakaipon na malaki agad kasi wala din naman akong mentor, yung parents ko pareho din namang hindi financially educated, parehong hindi din nakatapos ng pag-aaral, hindi professional. So, dito 'no, sa working years natin, ito yung saving period 'no. So, eto yung kailangan nakaka-build tayo 'no, unti-unti nung pinag-usapan natin na financial foundation. Yung ma-build natin yung emergency fund natin, makabayad ng utang, magkaroon ng mga investment 'no, magkaroon ng business 'no, para 'pag nag-retire tayo, meron tayong long-term healthcare, meron tayong multiple passive income, may business tayo, matibay yung ating alkansya, 'di ba? So, dalawa lang 'yan, either may peace of mind ka, financial peace of mind, or eto, kawawa tayo. So, 'pag wala tayong gagawin, wala rin tayong mabi-build na fund, healthcare, wala tayong pera. Ang hirap pong humingi sa mga anak, sa totoo lang, dahil yan po yung nakita ko sa parents ko. Hirap po sila talagang humingi ng diretso, pati din sa mga tita-tito ko. So, no savings, no passive income, dependent on others. Ang hirap nun 'no? Matanda ka na, magtatrabaho ka pa, or magiging dependent ka sa iba. Okay? So, unfortunately, most people decide to work 100% to achieve their retirement goals when it's too late. O, 'di ba? So, 'wag na nating antayin maging too late pa 'yan or kulang ka na sa time. So, plan for what is difficult while it is easy. Give your 100% while you have time and energy. So, kaya po nag-business ako kahit mahirap noong 2012 na, kasi bilang manager, mahirap din po trabaho ko 'no, halos wala akong break. So, kumbaga inisip ko lang may energy pa ako, may time pa ako. So, nag-start ako ng business, age 28 na ako, kung puwede nga ng 21, 'di ba? Yung iba nga
estudyante pa lang may business na kasi may mentor din sila, no? So kung tayo walang mentor, okay lang. Hanap lang tayo ng solusyon. So itong IMG, may solusyon na tayo. So again, a journey of 1,000 miles begins with a single step. So walang mangyayari kung wala tayong gagawing kahit simple action, no? Simple step. Kasi lahat naman ng magandang bagay, hindi naman yan big time agad. So like 1 million, to build 1 million, kailangan may piso. 'Di ba? So take action now. The best plan cannot be translated into result without action. Join the IMG community of investors and entrepreneurs.